Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala lang po ba ito, libre lang. Tulong mo na lang sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin po today's video, Dan Fernandez at Ace Barber ng Kamara hahabulin, iimbestigan daw yung mga pinupundahan na vloggers ng China. Yan guys. At ang mga nagpapakalat ng fake news. Yan ang kanilang punteriya. Kasi magkakaroon ng TRICOM, di ba? Dati nauna yung mga Quadcom, di ba? 4 sila. Ngayon, TRICOM naman, natututok. Ay, dito kaya Dan Fernandez, saan ka naman nakakita? Ang presidente, minumura. Ang vice president, minumura. Speaker, minumura. Senate president, and everybody, ay ganun lang ang ginagawa. Ano na ang magiging panuntunan natin sa ating mga susunod na generasyon? Ano ang ginagawa ng mga different platforms? Ang responsibilidad ninyo? Anong regulation ang ginagawa ninyo dito? Samantalang nakikita nila na mayroong kamalian doon sa kanilang mga pinapasok na content. So, kailangan natin i-exercise yung mandate ng oversight power ng Kongreso na mag-iimbestiga ito. So, yun guys, di ba? Talagang ang sinasabi nito ni Dan Fernandez, lahat na nang minumura eh. Di ba? Lahat na ng opisyal. Totoo naman po yan, may mga vlogger o kapwa tayong vlogger na talagang minumura yung ating mga opisyal. Di ba? So tayo dito, hindi naman tayo bait-baitan, pero hindi po tayo nagmumura. Pwede ka naman magsalita ng manghang salita, pero hindi tayo nagmumura. Kasi parang kawalan na talaga ng respeto yon sa ating mga nasa gobyerno. At bukod dyan, di ba? Sinasabi pa niya dito, yung mga platform, lalo na yung Facebook, ito yung ginagamit natin YouTube, ano nga bang ginagawa nila? Hahabulin din sila at iimbitahan din kung ano nga ba ang kanilang magagawa at bakit nila pinapayagan ito. Kasi ang sinasabi nitong si Dan Fernandez na nakaka-alarma yan dahil ang mga susunod na henerasyon baka mamaya darating yung panahon, talagang gano'n na lang ang mangyayari. Diba? Kanya-kanyang banat na lang, mura dito at mura doon, mawawalan ng apo ng respeto. Ang sabi naman nitong si Ace Barber, Congressman Ace Barber, we cannot allow that everybody bloggers, pseudo journalists, or pseudo political analysts would use the social media platform. It's sure on the people and peddler fake news. Ito yung operative word, fake news. Kasi and they peddling fake news. Kung apektado sila doon sa gagawing investigasyon, siguro takot sila because meron silang ginagawang kalokohan. So, ibig sabihin po talagang babala, di ba? Sa mga nagpapakalat ng fake news. So, kayo mga ka-Iskoyans, ano po ang masasabi nyo dito? Sino kaya yung mga vlogger na pinupondohan daw ng China para sirain itong mga opisyal ng gobyerno, yung mga congressman, di ba? At kung totoo naman ang sinasabi nila, ano kaya mangyayari sa freedom of expression? So kayo po, ano po ang masasabi niyo dito? Di ba? Sa isyong to, na kung saan ay magkakaroon na rin ng hearing dyan sa Kamara. Alright? So, hindi nga mo po, abangan nyo susunod kong vlog. Thank you very much po sa ating lahat.